Lumutang ang ulat ngayong araw na ilang mataas na opisyal ng militar kabilang ilang retiradong at aktibong general ay nagpapakita umano ng matinding pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa mga hindi pinangalanang source, handa na raw silang kumilos laban sa mga talamak na katiwalian sa gobyerno at sa pamumuno ni Kuting Jr. na tinawag nilang bulag sa tunay na kalagayan ng bayan. Bagamat wala pang opisyal na payag mula sa Armed Forces of the Philippines, nagbabala ang ilang sektor sa posibilidad ng pag-aalboruto ng militar. Lumabas ang isyu itong sa gitna ng sunod-sunod na aligasyon ng korupsyon na kinasasangkutan ng ilang mambabatas at opisyal sa gabinete ni Kuting. Ayon sa mga ulat, hinihingi umano ng ilang opisyal ng sandatahang lakas ang agarang pagbibitiw ng mga tiwaling nasa pwesto at ang pagbabalik ng integridad sa pamahalaan. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ng Malacanang hinggil sa isyong ito habang nananawagan ng ilang eksperto ng mahinahong dialogo at pagrespeto sa demokratikong proseso. Umapila rin ang mga tagapagtaguyod ng kapangayapaan na iwasan ang anumang hakbang na maaaring magdulot ng kaguluhan o paglabag sa konstitusyon. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na haganapan kaugnay ng tensyong ito sa pagitan ng militar at ng pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Na hanggang ngayon wala pa, hindi nahuhuli. Samantalang si Tebes ayan, uwi na. Ano nangyari kay Bautista? Si Andy. Si Andoy. Ano nangyari? Wala. Hindi na. 1.6 billion. Ngayon, ano ka? Tapos ang dayaan, 16.8 million na Pilipino ang hindi na bilang yung boto. Totoo ba yun? Nakakainis, no? AFP, PNP, hindi rin magpapauli. The worst Chief of Staff, General Browner. I'm sorry, General Browner. Sorry, my man. Pero ganun ang dating You are the worst Chief of Staff. Kahit anong sabihin ninyo, kahit anong usapang lasing, usapang matino, usapang barbero lang, the worst Chief of Staff Yun yung dating Kasi you allowed all of this to happen in your time. Ganon din sa PNP, Marbil. The worst PNP, chief. Pero may candidate na mas worse. General Torre. General Torre. Ay, nako. There's a chance for you, General Torre, no? To correct everything, rectify everything. Since you'll be the chief PNP. The challenge for you, General Torre, is to rectify yung image ng PNP. Bago ikaw umupo, ang sama ng image ng PNP. Daming PMAyer na dumaan, nasira ang PNP. Sira Ang sama ng dating Kung ako nga lang masusunod pasara ko yung PNP palitan Kasi nga panay negative nega ang PNP. Tapos noon ang ano ngayon, General Torre, in fairness, has a chance to correct everything, to make the PNP proud again, to make the people believe that there is a police force na pwedeng pagkatiwalaan. Kung gagamitin mo, Torre, yung kapangyarihan mo bilang Chief PNP, huwag mo sayangin sana. Huwag mo sayangin. Ikaw ang kauna-unahan na Chief PNP galing sa PNPA. Kahit meron pang mga Class 92. Class 93 ka, PNPA. Pagkakataon mo to set a standard. Set that standard, please. Nagkita tayo sa DOJ. First time kita nakita sa DOJ. Sinabi ko, gusto kita sapakin Pero sabi sa akin, kinukwento ko sa'yo, sabi sa akin ni dating Chief PNP,
Senator Bato. Wag sir. Atin yan. Kasama yan. Ginagawa lang niya ng trabaho. Yun ang sabi. Kaya sabi nga ni Torre, sinabi niya yun, sir? Oo, sabi niya, kaya hindi kita sasapakin eh. Nakakainit ka ng ulo. Nagamit mo yung pwesto mo para ma-attain yung ano. Okay, na yan, na-attain mo na. Pwede ba gamitin mo yung posisyon mo, yung estrella mo, gamitin mo para mapatino mo ang PNP, para maayos mo. Huwag kang nagpapagamit para in-neutralize. Kaya ginawa mo kay Duterte, hinuli mo. O sige, sikat-sikat ka sa mata ng mga pro-BBM. Pero sa mata ng mga Duterte, na mas marami, sirang-sira ka. Kung pwede ka nga makamatay ang mura, patay ka na eh. Pero you have a chance, since you're already there, gamitin mo yung kapangyarihan mo, the honor of being the chief PNP, to correct the PNP, to professionalize the PNP, so that the people will start believing again sa PNP. Kasi kung hindi mo gagawin yan, wala. Sira lalo yung institusyon. You set a standard na being the first PNP, chief PNP, the others who will follow under you, panay PNP na, who will follow your footsteps, mahirapan sila i-attain yung standard. Pero gusto nilang tahakin yung ginawa mo. Sana ganun ka. Sana mahimasmasang ka. Sana anuhin ka ng langit na may pagkakataon ka na maayos ang PNP where all the others failed. Now, don't fail as the chief PNP so that you will leave a legacy na yang kay Torre na tumino. Huwag kang mamolitika. Huwag kang mamolitika. Because pag ikaw namolitika, baka biglang umikot ang gulong eh. Sa kangkungan ka, pupulutin. Mas maganda, umikot man yung gulong o hindi umikot yung gulong, gawin mo yung trabaho na ayusin mo yung PNP. Mawala yung droga, mawala yung abuso, panay respeto sa mga kababayan. Yun ang gawin mo. Total, nandiyan ka na eh. Nandiyan ka na eh. Pero kung hindi mo susundin yung advice, walang mangyayari sa'yo. Galit ang tao eh. Galit. Kat kayo lahat dyan sa gobyerno. May masmasang kayo. Lahat kayo ha. COMELEC, Congress, Senate, DOJ, lahat kayo. Tandaan ninyo yung kapangyarihan ninyo. Pati ikaw, Bongbong. Tandaan ninyo yung kapangyarihan ninyo. Hindi sa inyo forever. Mapipikon din ang taong bayan. Pagka napikon ng taong bayan, kalaban nyo, taong bayan. Huwag niyong paabutin ito na magkagulo-gulo ang Pilipinas. Ngayong panahon, kailangan nating magkaisa bilang mga Pilipino kasi napakarami ng mga problema sa buong mundo at sa bansa natin na kinakailangan solusyonan. Parating na naman ang mga bagyo, ayan na naman, baha na naman. Ay, nako, kawawa tayo, Pilipinas. Pilipino kasi ayaw tumayo eh. Ayaw ipaglaban yung tama eh. Maraming reklamo sa eleksyon. Wala lang. Yung mga nanalo, thank you. Yung mga kasama, hindi baling natalo. Ano ba yan? Duterte. Di ba? Duterte will go down in history as the best president this country ever had until such time someone else better will step in and claim the throne of being the best president ever. But right now, si PRRD is the best president ever. And ang daming ebidensya eh. Buong mundo eh, Diyos ko. Buong mundo.
Tapos yung ginagawa ninyo sa kanya sa ICC. At kung kayo'y mag-iisip ng masama sa kanya, maghunos dili kayo. Because ikaw lalo na, Marcos, ano ka pa eh, plastic ka pa eh. Yung impeachment pa kay Sara. Ang gulo-gulo ninyo. Kasi panay kayong mga maitim ang budi, panay kayong mga panay kayong manggagamit, panay kayong mga walang niya. Power is not with you forever. The people can take back that power anytime. The sovereign Filipino people can and will take back that power if they so desire. All government authority emanates from the people. Imagine that. Nasa konstitusyon yun. Kayong mga nakaupo ngayon, binabiolate ninyo konstitusyon. Kung mag-aasta kayo, kala ninyo forever kayo dyan. Naghihintayan lang to mga tao eh. Inintay nila, sinong tatayo? Wala naman tatayo. Sinong man tatayo? Nagtuturuan. Yung iba, gustong tumayo. Wala na masusunod. parang kilala ko yun. mga gustong tumayo. Wala na masusunod. Wala naman tao. May iba naman, ang daming tao, hindi naman makatayo. Saan tayo pupulutin? Kaya ang naging challenge sa akin is mag-SFGF na lang, kahit ako'y merong karamdaman, inisip ko na to do something positive. Something worthwhile, worth the time, worth the effort, na mas may makikita ka na vision, may tatahakin ka na landas na in the end, nakatulong ka sa mga miyembro mo, nakatulong ka sa pamilya nila, at nakatulong ka sa mga Pilipinong naghihirap, komunidad, and nakakatulong ka sa bansa. That is what yung pinagkakaabalahan ko ngayon eh, yung SFGF, no? Yung tinatayo naming kooperatiba. And maraming salamat sa mga nagsusuporta. Sa mga nagsusuporta at naniniwala sa akin dyan sa SFGF, maraming salamat. Nakikita na namin na abante talaga eh, abante. Now, balik ako doon sa you will go down in history, kayong lahat, as the worst ever administration. Gusto niyo ba yon? Kahit anong gawin niyo, 3 taon na lang. Gusto niyo ba na the worst of the worst kayo? Huwag sanang ganun yung asal ninyo eh. And Sara Duterte might go down in history, question mark, as the replacement of Duterte sa trono, sa tatay niya, as the best president ever. Di natin alam, question mark. Matakot kayo pagka ang Inday Sara, one day gumising, mainit ang ulo, tumayo bigla. Doon kayo matakot. Kasi, yun lang hinihintay ng tao eh. Yung hudyat ng Inday Sara. Yun ang hinihintay ng tao. Ako, yun ang hinihintay ko eh. Kasi no amount ang AFP, PNP, no amount kayong lahat, mga no amount kayo pagka ang Inday Sara napikon ninyo, nagalit, at tapusin natin to. Tapusin natin ang laban na to pagka nagsalita yan ng ganyan. Nako, good luck sa inyo. Kahit ako nasa ospital, babangon ako at tatayo ako with the other Filipino people na gustong baguhin to. Ang advice ko lang kay Inday, Madam President, ay i-reboot mo. Kung sakasakali magkaroon ka ng pagkakataon to be there, either now, anytime now, or by 2028, if you're still up and running, if you're still capable of running, kung hindi ka inimpeach, kung hindi ka dinedo, knock on wood, hindi ka dinedo, o kung ano-ano man yung binabalak nitong mga nasa pwesto, if you have the opportunity,
please reboot the entire system. Reboot ang solusyon dyan. Hindi pwede yung upo ka tapos nun, ganun din eh. Maraming sip-sip na politiko, etc. etc. Reboot mo lahat. COMELEC. 40 years na tayo nag-eleksyon, no? Ilang eleksyon na yon? Parang 11 ba? 40 divided by 3, 1, 3, 10, divided by 3, 13. 13 elections o 14 elections na tayo since EDSA 1. And look, hanggang ngayon, dayaan. Ano ba yan? And tayong mga Pilipino, di na pa tayo natuto. Laging ganon. Kaya, Inday Sara, go back to manual counting. Tigpusin mo yung COMELEC. Tigpusin mo. Isara mo. I-reboot mo. Yung Congress, isara mo. I-reboot mo. 300 congressmen. 18 lang. 1 per region. Represented na yun. Wag tayo magbayad ng ganong karaming tao para lang sa death penalty nga, hindi mapase. Tarantado mga yan eh. Sorry. Tarantado mga yan. Hindi mapasa death penalty. Mandatory service. ROTC. Ano ba yan? Hindi. Ano? Kalokohan talaga to. Yung full coverage sana ng PhilHealth eh. O yung budget ng Malasakit Center. Ang daming kapalpakan ng Congress and then kung ano-anong politika ang... And we're paying them. We're paying. These stupid son of a bitches, we're paying them. Question mark. Sa tingin nyo ba, mga kababayan, sa bagong breed ngayon, sa bagong halal na congressmen at senado, sa tingin nyo ba matitigil yung Resolution 10? Sa tingin nyo ba mawawala yung Resolution 10? Na isa sa mga kinu-question natin noong pa, na 20 ano pa yan, 2012 pa yan, ano na ngayon? 2025. Ilang pirma ang dumaan na walang resibo ng hinayupak na Senate at saka ng Congress. Sara na lang natin dapat lahat yan eh. Sara na lang eh. Para ma-reboot ba? Yun yung sa akin. Yun yung opinion ko na hindi nyo naman tinatanong eh. Para sa akin, i-reboot mo lahat yan para maayos natin. Because if you, Madam President, if you will not reboot it, we will be back to the same vicious cycle. Spiraling down. And I hope that since your father will go down in history as the best president ever, until someone does better, I hope it's you, Inday. Sana ikaw yun. Reboot mo lahat. Kaya mo yun eh. I have faith in you. I believe in you. Inalam mo ko. I have faith in you. Sana nga, i-reboot mo lahat para matauhan. Kung kinakailangan ano yung PNP, anong tawag doon? I-reboot mo. Pati AFP. Excuse me. I-reboot mo. Lahat. Congress, Senate, COMELEC. You put the right people. Otherwise, walang mangyayari. Sayang eh. Kayong mga naghahangad na tanggalin ang Inday Sara at gawan ng masama, mga PI kayo, isipin ninyo na mas maraming Pilipino, and this is still a democracy, mas maraming Pilipino ang naniniwala sa Inday Sara. Kaya, balik ako sa iyo, General Torre. No? Congratulations. Pero the challenge for you is to make sure that you leave a legacy na being the first PNP-A, chief PNP, you leave a mark, you leave a standard na dapat ganito ang gagawin ng lahat ng PNP-A. Hindi yung parang kriminal, hindi yung abuso, hindi yung
kaaway ang mga tao. Hindi yung mayabang. Hindi yung nagbabiolate ng konstitusyon. You have a chance to rectify everything as the chief PNP. And you better do it. Because it is the Filipino people who gave you that power, not Marcos. Kami rin nagbigay ng power kay Marcos para piliin ka. Pinili ka. So, anong gagawin namin? Nanonood lang kami. The moment you do something bad against the Filipino people, the moment na inabuse mo yung authority given you, we will rise up. Promise, we will rise up. Isipin nyo huwag nyo kaming tatakutin. Isipin ninyo yung power ninyo galing sa taong bayan. Kaya, ituwid ninyo. Ituwid mo, Torre, General Torre, ituwid mo. Na kalimutan yung politika, trabaho, PNP, ayusin. Kasi ang laki ng kleng-kleng bang-bang Isipin mo yung mga mabababa sa PNP, galit sa'yo, galit sa administrasyon. Isipin mo na anytime pwedeng pumutok ito, wag kayong manakot. Huwag kayong manakot. Huwag kayong mambastos ng tao. Huwag kayong mag-persecute. Dahil sa inuutusan lang kayo. Learn to say no. Anyway, kahit palitan ka, Chief PNP ka nakuha mo. Yung advice ko sa'yo, na kalma ka lang. Nasa iyo yun kung magtutuloy-tuloy yung bansa natin na magulo. Or you are part of the change that will happen. Saan ka lalagay, General Torre? Sa tama o sa mali? That's the challenge for you. Inday Sara, ang challenge sa'yo, saan ka lalagay kung ikaw naging presidente? Saan ka lalagay ngayon? Ipaglalaban mo ba ang Pilipino? Tatayo ka ba para sa Pilipino? Para sa bansa? O iisipin mo lang yung impeachment and 2020? Sorry po, sorry. Pero real talk ako Kasi asar na ako talaga sa nangyayari. Ang daming asar na asar Kasi kung gusto nyo magpatayan tayo, magpatayan na lang tayo Okay lang sa akin Pero kung hahayaan natin yung bansa nating hinayupak na bansa natin na lintik na Pilipinas na to, ganyan talaga nangyari. Buisit Kaya ang gusto ko, mag-alaga na lang akong kambing Buti pa, may nagagawa ko, magpapastol na lang ako ng kambing At least masaya pa yung kooperatiba, masaya pa kami. Panay siraan ng tao kanya-kanya. Mga grupo, kanya-kanya. Kanya-kanyang agenda, kanya-kanyang interest, kanya-kanyang Tapos papasamain pa yung iba. Panay inggitan. Kaya nga, mga buwisit. Kanya-kanya namang iniisip na pagka nakaupo si Inday Sara, pengin pwesto, ina nyo. Hindi nyo inisip ang Pilipino. Inisip nyo, rally, and then ipopront nyo ang taong bayan. Sasabihin nyo, maka-Pilipino kayo, makabayan kayo. And then what? Kailangan ng ganito, kailangan ng ganon. Bigyan nyo, mag-attend kayo, mag-rally kayo. Ano ba yun? Hindi tama yun. Kayong mga pinuno, tumayo kayo. From Inday Sara, down the line, tumayo kayo. Paglaban yung bansa, kita nyo mali yung nangyari sa eleksyon mali yung nangyari sa resulta ng eleksyon, tapos nun wala lang. Parang one of those days na, nadaya ako. Tarantado talaga itong Pilipinas na to. Because we allow these clowns to rule over us. We allow them to trample on our rights as the sovereign Filipino people. We allow them to do these things na magdroga, magnakaw,
mga abuso ng power. And it has to end one day. It has to end. Dapat tumigil yan eh. Dapat mainis din tayo. Dapat ilagay natin ang Pilipinas sa tama. Kasi kung hindi kayo tatayo bilang totoong Pilipino, bilang sovereign Filipino people, itong mga abuso nato will continue to abuse us and they will get what they want. Kaya ang advice ko sa inyong lahat, mga kababayan, sa inyong mga nasa gobyerno, kayong mga retired na mga nakaupo na lang, nag-enjoy ng pensyon, the country, whatever will happen to this country, all depends on all of you. Kayong mga nagnanakaw, kayong mga nakapwesto, mga ina nyo, dahil sa inyo, babagsak ang bansa natin. Kayong mga Pilipino na walang pakialam, dahil sa inyo, babagsak ang bansa natin. Kayong mga may ambisyon, kayong mga merong interest, may agenda, babagsak ang bansa natin dahil sa inyo. The country is making history. It will go down in history as the pinangakaawa Pilipinas eh. It will go down in history as a country na not worthy of being called a first world country. Continue to go down, spiraling down until that time na wala na, di na ma-recover. Because you all lack, ewan ko, you lack the involvement, the commitment, the understanding of where we should be. Yung involvement ng SFGF, yung our history is still being written. And I hope that we do it right so that yung history natin, later on, we will make kwento sa ating mga kapamilya, sa ating mga pamilya at sa ating mga kababayan. SF was formed in a time na parang walang pag-asa na talaga yung bansa natin eh. Ang daming lumilitaw yung litid, rally na tayo, tapusin na natin to, pero wala eh. At least yung members ng SFGF, Sovereign Filipino Guardians of Freedom, malinaw. 3 pillar, corporate, cooperative, foundation. The corporate will do business legally as provided by our laws, registered sa SEC. It will pay the right access. It will be an entity maybe in the future worthy of respect. It will help the cooperative and the foundation. Yung cooperative will help the members and their families. It will have a welfare fund na dalawang component, isang financial assistance, isang medical assistance. So maybe, hopefully, yung mga members ng SFGF family may matatakbuhan. Samahan nga kapatiran eh. Sa mga negative na nagsasalita dyan, mag-ingat kayo, demanda abutin nyo. Ha? Demanda abutin nyo. Kasi this is a private endeavor. Yung foundation, ang tinatahak niyan ay yung komunidad na pwedeng tulungan. So, even kayo na nag-iisip na mag-rally, umikot ang gulong, lahat kayo hoping for something to happen. Wala namang mangyayari. At least ang SFGF, may nangyayari. May ginagawa kaming tama.
So, something positive, something worthwhile, worth the time, worth the effort. Yes. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!